Magandang umaga sa inyo ulit, tanghali man, hapon o gabi. Continuation ito sa naputol na video na nai-record ko nung kamakailan lang. Hindi kinaya ng cellphone ko yung gigabytes. So anyway, doon ako natapos sa yung mga kasaysayan ng mga sinaunang panahon 2,000 years ago about sa mga laban sa Panginoon ng mga Pharisees. Ang mga Pharisees ay sa panahon na yon ay kung ating pag-aaralan din ang system noon, yung political and religious system ng panahon ng Panginoon Kristo. Ang Sanhedrin ay isang social, political, religious organization. Sila ay binubuo ng mga Pharisees, yung mga priest, high priest, at meron silang mga lawyers din. 21 hanggang 23 lawyers, interpreter ng law. So, bibistahan nila ang kaso ng fellow Jew nila according dun sa law. So, yung ginagamit nila yung law of Moses, yung Torah. At sila ay yung hiwalay sila sa batas ng Rome nung panahon na yon. Ibig sabihin, ginagawa nila ang batas sa sarili nilang bakuran na sa pamamagitan ng Sanhedrin. Kung matatandaan nyo si Apostle Paul, the dating Saul, si Saul. Isa rin siyang Pharisee. Under siya sa pagtuturo ni Gamaliel. At alam niya yung batas. So, makabilag doon sa Pero hindi siya pinanganak sa Israel. Pinanganak siya sa Syria. So, isang Syrian Jew. May mga tinatawag na Cappadocian Jew. Greek na Greece na Jew. Mga ganun, nagkalat sila. So, sumama siya sa Sanhedrin. Member siya just to reinforce yung claim ng mga Jew na hindi si Kristo ang Panginoong Diyos na nagkatawang tao o Messiah. So, tumulong siya sa pagpe-persecute ng mga Christian noon. At ang unang martyr ay si Santiago, si James, yung Apostle James. Yung Pharisee o yung tinatawag na yung mga Perushim o yung mga Pharisees na to, nag-start to ng 165 hanggang 160 BC. So, panahon ng mga Greeks noon at bago sila sakupin ng Rome. So sila ay nandoon at yung lugar kasi na yon ng Israel, hindi lang Israel, yung mga neighborhood niya, neighbor countries niya, ang tawag doon ng mga French noon ay Levant o lever o to rise, meaning east, silangan. Yung mga Pharisees o yung mga Perushim ay disciples sila ng Vilna Galon, Elijah ben Solomon, Salman, whoever he is. Ito yung mga ito yung mga remnants ng mga Jew na sinabi nila na sila daw yung yung Jew. Let's say Jew. Pero tingnan nyo after na totally defeat ng Rome, ng puwersa ng Rome, yung Bar Kokhba rebellion, nagkalat ng mga Jew. At may mga Hudyo, may mga Jewish people, nagpunta kung saan-saan. At marami sa kanila, they don't want identify na Jew sila. So, nakimingle sila sa ibang culture ng tao.
And then they started to forget. Yung mga Jew, yung mga pangkaraniwang Jew, started to forget yung Jewish religion o yung Old Testament Law of Moses na Torah. Yung faith na ganun. Wala na yun. Pero merong iba na ang ginawa nila ay nag-proselyte sila. Pag sinabing proselyte, nag-proselyte, yung nag-convert sila ng iba. So makikita nyo, yung mga Jew ngayon, yung mga Israeli ngayon, sila ay nanggaling sa Lithuania, nanggaling sila sa Crimea, sa West Ukraine, nanggaling sila sa Poland, nanggaling sila sa Russia, nanggaling sila sa ibang Middle Eastern country, European countries na tinatawag na Eastern Europeans. Yun ang ano nila, yun ang mga tao na proselyte sila. Lagi nyo tatandaan, yung 10 tribes of Israel, sinabi na ng Panginoon na hanapin ninyo eh. Sabi niya sa mga apostol, di ba? Yung nawawalang tribo ng Israel. Kasi they're gone, totally disappeared from the face of the earth. Kaya makikita ninyo na yung tribes na yon na nawala, yung 10 tribes na yon, ang nag-i-exist na lang sa kanila, yung DNA nila. Kung kaninong tao o saang bansa sila, we don't know. Pero as far as I know, the Bible says na 12,000 sa bawat tribes, di ba, sa Revelation, na may tatak ng Holy Spirit. Meaning, they were Christians. Tumanggap sila sa Panginoon. So they were believers of Jesus Christ. Natutubusin ng Panginoon in the last days. Kung saan mga bansa yun. Pero itong mga nasa Israel ngayon, mga Israelis ngayon, ang sinasabi ko, they were the proselytes noong mga panahon ng Greeks, Empire, Roman Empire, tsaka Ottoman Empire. They were proselytes. Na-proselyte sila. Makikita nyo iba itsura nila. So yung mga Israeli ngayon o yung mga Jew ngayon, sila yung mga Khazars. Yung mga Khazaris na yan, sila yung mga nomadic Turkic people na nung 6th century, Christ era, they established a major commercial empire of the southeastern section of modern European. Negosyante sila sa Russia, sa Ukraine, Crimea, and Kazakhstan. Doon sila. But itong mga tao na to, they found out when they're traveling to make businesses, they're also ginamit nila yung Judaism kasi nga Judaism ay nasa Europe. They're business people too. Yung mga nominal ilang Europeans na Jew na nandun. Pati yung mga Hasidic Judaism, Jews, mga Hasidim, sila yung mga 8th century spiritual revival movement naman, nung panahon, contemporary Western Ukraine, nung panahon na yon hanggang sa Eastern Europe, sila yung merong practice na mysticism, yung mga kabala, yung mga basta mystic, just like a cult. Actually, occultism, yun ang dala nila. So, basahin nyo ang Old Testament, tandaan niyo, nung panahon na corrupt ang tribes ng Israel, ang Israel mismo, wala na si King David noon. Yung mga tribes na natira, yung mga kings na, sa Book of Kings, 1 Kings, 2 Kings, basahin nyo ron. Maging sa 1 Samuel, 2 Samuel, mababasa nyo ron yung mga nangyari. Sila ay tumalikod na sa Diyos. At yung nagtayo sila ng mga organization na yan, tulad ng high priest, may mga priestly, high priest pa. Ang ginagawa nila ay hindi according dun sa Torah, sa Old Testament, sa Mosaic Law. So gumagawa sila ng sarili nila.
Nagpapapasok nga sila ng prostitute sa loob ng ng holy place eh. Yung sa Holy of Holies, maliit lang yun eh. Yung sa Holy Place mismo, doon sa mga lugar o kwarto ng mga priest and high priest, pinaliligaya sila ron ng mga prostitute. Kasi langit daw eh, langit eh. So, ayun ang gawain nila. Kasi tandaan ninyo, sa psychology, kapag isang tao, meron siyang authority, and then he gonna control yung isang samahan na ganon, and then he can do whatever he wants to do. Halimbawa, gasain yung mga babae, mga dalagang magaganda. Yung mga religious cult, ganon. Kahit sa mga sa mga Protestant, kahit sa mga INC, Iglesia ni Cristo, maraming ganyan. May mga nagsabi dati silang member. Yung mga born-again Christian movement din, ganyan din. Ginagahasa nila yung mga babae. Hindi lang yun eh, talagang inuuto. Tulad nung yung may kaso ngayon sa Pilipinas na wanted, na nagtatago. Matindi rin kaso niya sa Amerika, may extradite siya sigurado. So, siya raw yung anak ng Diyos, di ba? Ginagahasa. Tulad ng mga preacher din dito sa Amerika, si David Koresh, ganon. Sinalaki sila ng FBI. Yun, nagkabarilan. Patay siya. Tapos, sinunog niya yung buong May mga ibang, siguro mga 5 Filipino family na member niya kasama sa nasunog ron. Nung panahon sa Texas. So, ganun ang psychology talaga. Kapag ang isang tao na akala niya, he can do whatever he wants to do kasi nga, yung boundary ng ng threshold ng paniniwala niya na siya'y tao lang at under siya ng batas ng law ng mga tao, ng government, ay akala niya siya mas mataas pa siya sa Diyos at sa Bible. So, gagawin niya dapat niyang gawin. Ayun yung mga con arts na sinasabi ko, na madali silang mahuli, madali silang malaman. Yun yung authority nila, ganun ang ginagawa. Parang sa kahit sa ama ng tahanan ng bahay. Kala mo, authority niya, ginagamit niya. Anong ginagawa niya sa mga anak niya? Ginagahasa niya. Kasi akala niya, lahat pag-aari niya, ganun. So, anong tawag ron? That's yung psychopath, yung ganun, psychopath. Pwede bang psychopath humawak ng Bible tsaka mga aral? Pwede. Psychopath nga eh. Gagamit siya ng taktika, ililihim niya mga bagay sa Bible, ililihim niya pagkatapos. Yung paglilihim niya, yung katwiran, tatambakan niya ng mga kasamaan, kalokohan ng kasinungalingan niya. Mapapaniwala niya mga tao, yung mga tao ngayon, susunod sa gusto niya. Nakalimutan niya na siya ay tao lang. Subalit ito, huling sasabihin ko na to, yung mga Judon sa Israel, kung ako tatanungin nyo, hindi sila ang nawawalang tribes ng Israel. They were Europeans. I'm telling you, they were Europeans. Parang yan sa Amerika. Native Americans. Puti. Sabi ko sa rito, sa ibang kasamahan ko, they were not Native Americans. There's no such thing as white Native Americans. Paano nangyari yun, Diyos? Sabi sa akin. Look, nung panahon na ang Native Americans, mga Native Americans ay merong Battle of Bighorn, yung mga lumalaban sila. And then, etong yung mga preachers ng both Spain, tapos Great Britain, yung mga preachers nila, mga puti, missionary, they converted some people, Native Americans, dun sa land nila, sa tribes nila. Wala pa sa reservation. Kailan lang yung reservation na itinapon sila ron. So, sila yung nag-flourish doon, dumami, yung mga missionaries, yung mga anak-anak nila. And then they stayed there. And then kaya dumating yung mga other Europeans na immigrants, akala nila yun ang mga Native Americans. But no, Native Americans already been displaced. Their women been raped. Their men been killed. So yun ang sinabi ko sa kausap ko. Native Americans, look at them. They're white. Yung mga Cherokee. Makikita nyo, puti eh. Mga anak-anak na lang yon ng mga tumira dun sa teritoryo ng Native Americans na maaring pinatay yung mga Native Americans na may-ari ng lupa na nagsasaka sila o mga farmers o hunter-gatherers at sila ang tumira doon.
kinuha lang, inadapt lang nila yung pangalang Cherokee kasi Cherokee ang tawag doon sa lugar na yun. Yung mga ganun. Native Americans. Pag kayo nakakita ng Native Americans dito sa Amerika, dati kasi yung buhok ko, nagpahaba ako ng buhok after ng military ko. Pahaba ako ng hair. Ang haba hanggang dito. Kada punta ko sa isang lugar napapagkamalan akong, hindi ko nasasabihin kung bakit. Napapagkamalan akong either Mexican o Native Americans. Sinasabi ko, no, I'm from the Philippines, man. Sabi ko gano'n. Sinasabi ko, I was born over there. Pero hindi ko nasasabihin kung bakit ako kamukha o ano. So, akala nila gano'n ako. Kasi ang nagkakamali talaga sa akin sa unang tingin talaga, yung mga Pilipino na nandito, pag nagtagalog na lang ako yun, saka nila malalaman. Lalo na sa mga mall, minsan makakasalubong mo. Nagkukwentuhan sila. Maiingay mga Pilipino pag nagkwentuhan May malalaman ko, Pilipino sila. Pero hindi ko naman sila nakakausap. Pagka lang, yung may mga itinatanong lang, saan ba dito yung lugar papunta sa ano? Mga gano'n, di ba? Sasabihin ko. Naano ko sa accent niya. Doon sa bandaron, nagugulat sa akin. So, dito, makikita natin dito sa Israel, ganun din, na tulad sa mga Native Americans na na-displace, napalitan sila ng mga white population na akala nila Native American din sila. Magsuot lang sila ng damit, pero hindi ganun ang Native Americans. Ang Native Americans, ang kulay ng skin talaga nila, kung yung skin na pag-uusapan, is dark brown like us Filipinos. Ayun ang mga Native Americans. Saka yung mga Native Americans, hindi naman sila ganun kalalaki, katatangkad. Parang tayo rin. Mga Pilipino. Yun lang mahaba ang buhok nila. Kasi merong nung pumunta ako sa Toronto, Canada, nag-visit ako doon. Christmas, before Christmas. Doon sa mall doon, sa Canada, nakalimutan ko yung mall doon. Pumasok ako sa mall kasi bibili ako tubig. Doon sa mga store doon. Merong nagtutugtog ng gitara, tas may flute siya. Haba ng buhok niya ginaganon-ganon niya makikita mo, akala mo siya Akala mo Pilipino lang Pilipino. Kasi ganun yung mga native ng Canada. Akala nyo Pilipino, akala nyo Asian. Mahaba ng buhok. Kasi tama lang naman yung height niya. Tapos nag-aano siya ng flute. Yung Native American flute. So, ayun ang masasabi kong tunay na Native Americans. Yung sa Israel naman, yung tunay na mga tribes of Israel, tandaan ninyo, nung panahon na yon, ang itsura nila, marami na mga scientists ang nag-prove niyan, kumuha sila ng mga skull sa mga panahon na yon, doon sa lugar na yon. Ang labas nila ay parang mga sa North African yung North African population ngayon, yung parang Algerian, ang itsura nila, yung may dark skin sila. Kasi makikita sa brow ng eyes yun, ng eyebrows yun. So ganon, hindi sila white. Yung mga nandoon sa Israel ngayon, I'm telling you, huwag kayo magagalit sa akin sila ay mga proselyted na Jew noong mga panahon ng Greece tsaka Romans. Kasi they wanna mag-advance sila. Ibig sabihin, makaahon sila sa pamamagitan ng pagnenegosyo nila ron. Mahilig sila mag-business. So yung mga yun, they adapted yung culture ng mga tao and then they forgot the Jewish religion yung talagang tunay na mga Jew. But these people, nagpo-proselyte. Sometimes nag-intermarriage sila sa mga Jewish population, yung mga white Europeans. So, yun ang talaga nun. Yun ang talagang nangyari sa kanila dahil itinatapon sila ng Diyos. Pero yung naunang itinapon na 10 tribes of Israel, hindi pa sila bumabalik sa Israel until now. Tandaan nyo. Nung dumating ang Panginoon Kristo sa lupa, ang sabi ng Bible, doon sa Galatians chapter 4, verse 4 hanggang 5, but when the fullness of time, ulitin ko, but when the fullness of the time had come, God sent forth His Son. God the Son.
born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. At tignan niyo ang ginawa ng Panginoong Diyos. But when the fullness of the time, ano yung fullness of the time? Roman Empire era. Ayun ang fullness of the time na sinasabi rito. Kasi yung Christianity ay kumalat sa Rome na isang superpower noong panahon na yon. Tulad ng United States ngayon at yung dating Great Britain. So, makikita nyo rito, sinabi, when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman. Born of a woman, without human father or human intervention. Born under the law. Born under the law siya, Mosaic law. Ang sinusunod ng mga magulang ni Jesus Christ, ni Mary at ni Jose, yung Mosaic law. Si Jesus Christ ay sinunod ng mga magulang niya Mosaic law, not the Parashiach law, yung mga Pharisees o yung mga Sanhedrin, hindi. That we might receive the adoption as sons. Yun ang dahilan nung kung ba't siya naparito. Dahil mahirap si Mary at Joseph, si Virgin Mary at si Joseph. Lagi ko sinasabi yung Virgin Mary kasi nga, ayoko naman yung ibang mga Pilipinong, let's say, nasa Roman Catholic religion na ma-offend sila kasi totoo naman talaga na Virgin si Mary. Ay, nung unang tawag sa kanya, Birhing Maria talaga. Kahit ng mga early Christians. Tinawag siya ng Panginoon na woman din, hindi dahil hindi niya ginagaling si Mary. Binibigyan niya ng magandang title. Ang woman, ang mga babae kasi ang nagdadala sa sinapupunan nila ng kanilang mga anak. Kaya utang natin ang ating mga buhay sa mga ina, sa mga nanay natin. Ganong kahalaga sa Panginoon Kristo ang kanyang ina na si Virgin Mary. Tandaan niyo yun. At sa kasaysayan ng history, ang nangyari kay Virgin Mary, di ba? Nawala na siya. Tulad na nangyari kay Moses sa kanya. Wala nakakaalam kung saan siya inilibing o inilagay. Wala. Ayun ang kumalat ng ano na yun. Namatay siya pero walang nakakaalam kung saan siya napunta. Kaya sabi ng ibang mga siya ay na-transport sa langit na hindi alam ng mga ibang tao. Hindi natin alam, we don't know. Pero walang nakalagay. Pero yung mga early Christian tradition noon ay hindi natagpuan yung bangkay ni Mary. Parang kay Moses na hindi nila nakita kung saan inilagay ng Diyos. Kasi nga, para maiwasang sambahin ng mga tao. But in spite of that, may mga nasa Roman Catholic religion pa ang naniniwala sa kanya at sumasamba sa kanya na siya ang mediatrix. Kung ang paniniwala niyong ganun, alam niyo, hindi ako atake ng paniniwala ng ibang tao na yun. Ang tanong yung ba'y makakatulong sa iyo sa pagbabago ng buhay mo at sa pagkakaroon ng magandang righteousness at sa pagbibigay ng tamang hustisya sa mga tao? Yun ba ang makakatulong sa iyo? Kasi nung bago pa akong Christian, kapag hindi Christian tong isang tao na to, hindi nakinig sa sinasabi ko noon, nasasaktan ako na namumroblema ako. Ba't ganun? Ngayon, I just found out the Lord said, even si Jesus Christ nga walang naniwala sa kanya, siya na nga yung Diyos na nagkatawang tao. Sinabi niya lang sa mga Hudyo, Jerusalem, Jerusalem, tulad mo yung mga sisiw, mga basang sisiw, na gusto ng ina na mother hen na sumilong kayo sa kanya pero ayaw ninyo. And then, sabi, darating ang oras na wala ng batong nakapatong sa kapwa-pato dyan sa templong sinasabi ninyo na yan ay para sa Diyos. Parang sa Pilipinas ngayon. Mga Pilipino, ayaw niyong magsipanampalataya na merong Diyos na tunay, Diyos na buhay. Wala kayong makikita ngayong karsada sa mga paglabas ng bahay nyo. Ano ngayon nangyayari? Laging baha. Bakit laging baha? Hindi dahil sa pinaparusahan kayo ng Diyos sa Pilipinas. Alam nyo kung bakit? Dahil sa corruption.
Saan kayo nakabalitan nagkaroon ng massive project ang Philippine government para magkaroon ng waterways, yung floodgate, sa ilalim ng lupa o igagawa, o mga pumping stations? Wala. They put in their pockets. Yung mga corrupt politicians, corrupt government employees. Ayun ang totoo nun. Habang tumataas ang temperature ng mundo, sea level rise, lumulubog ng lumulubog ang Pilipinas. Hindi lang sa utang, pati sa tubig. Kailangan talaga ng revival ng mga Pilipino. Mag-isip na kayo. God doesn't even care if you are belong to this religion, if you're Protestant, Catholic, born-again Christian, Evangelicals, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness, Muslim. God doesn't even care that. What God care right now is, kayong mga human beings, as human beings, ay tulungan nyo ang kapwa ninyo. Kayong mga nasa gobyerno, gumawa na kayo ng massive master plan para maiwasan ang pagbaha. At ang lindol, kasi ang Pilipinas ay nasa ring of fire. Kung paano ang lindol ay maaagapan at ang tsunami ay maaagapan. Hindi yung pinayayaman nyo lang yung sarili ninyo, imbis na yung karunungan ng mga tao na makatulong sa bansa nila, yung mga marurunong na estudyanteng matatalino, ano nangyayari sa kanila? Sa lansangan ng bagsak, sa kulungan ng bagsak, matatalino yan kasi walang chance na makapag-aral ng tama at suporta ng gobyerno. Mag-aaral nga ang estudyante, naglalakad lang sa eskwela, sumasakay lang ng mga tricycle na aksidente pa dahil walang disiplina at walang pakundangan ang mga nasa LTO ay nagbibigay ng mga driver's license kahit bumagsak na yung truck drivers sa training tsaka sa test. Hindi alam nga yung sign yung mga signage ng kalsada. Hindi nga nila alam kung paano yung kung ano yung triangle na sign, kung ano yung mga maraming ganyan. Kaya sasabihin ko sa inyo, bakit marami mga Pilipino at saka Pilipina nag-aabro sa ibang bansa? Nagpupunta. Kasi wala silang aasahan sa sariling bansa. Wala magpapakain sa mga anak nila kundi sila mismo. Di bali na sila magpaalila sa ibang mga tao na magbibigay sa kanila ng sweldo kasi walang aasahan sa Pilipinas. Future ng mga anak nila, pagkatapos kayong mga nasa gobyerno, pababayaan nyo yung mga anak-anak ng mga OFW na iniwan nila sa Pilipinas, masasagasaan na lang ng ganon, magagahasa na lang, mapapatay na lang ng ganon, dahil walang umiiral na bata sa Pilipinas, tandaan nyo. Ang mga pulis, corrupt. Corrupt naman talaga Pinag-aralan namin yan, pinag-aralan ko sa criminology yan. Sabi ng mga teacher, you have to be criminologist, you have to think like criminal. Yeah, makikita mo yung mga pulis mukhang criminal talaga. They just want money. Kung ako natuloy sa pagiging police officer doon, lilinisin ko yung ano na yun Yung mga pulis na pinagmamayabang nila, 9mm Beretta, maaring hindi pumutok pa yun kung tanggalan ka ng baril ngayon, pulis ka, ilalagay ka sa withholding area, wala ka na magagawa. Hindi ka pa kikita, kakasuhan ka pa. Tandaan nyo yung mga matitinong taong Pilipino, mga engineers. Sino nakikinabang ngayon ng mga karunungan nila, ibang bansa? Yung mga nurses sa Pilipinas, ba't ayaw na nila ron? Mas gusto pa nila mag-nurse sa Canada, US, Europe, Germany. Yung mga magbibigay sa kanila magandang future para sa mga anak nila. Magising na ho kayo, mga nasa gobyerno. Alang-alang sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala akong pakialam kung anong religion nyo. Kung saan kayo, hindi na yun ang pinag-uusapan na dito yung existence natin as Filipinos. Baka mabura tayo sa mapa. Tulad ng 10 tribes of Israel lang until now nawawala. At mapalitan na ang Pilipino. Baka pagdating ng mga 5 centuries o 5 siglo ngayon, na yung mga tunay ng Pilipino, ano ngayon na nakatira? Puro Chinese, puro Koreans, Japanese, tsaka yung mga
marami na pumupunta Nigeria, baka ganun na sila. Wala na yung talagang Pilipino, yung tulad natin. Mag-decide na kayo. Which way you wanna go? Destruction, without turning, without recovering from it, o flourish. Mag-flourish tayo para sa ikaunlad ng lahing Pilipino at yung mga bata. Kaya naisip ko dati, halimbawa naisip ko, sinalaki ng China ang Pilipinas. Naisip ko, paglalaban ko ang Pilipinas, babalik ako ron. As an ex-US war veteran ng Iraq, babalik ako ron. Tapos yung mga corrupt political leaders doon, sila naman ang pupunta ng Amerika dito para magtago. Kasi gera. At yung mga anak nila, pamilya nila, daladalay na ako limbat nila, panggastos nila. Oo, no. Parang naisip ko, ang kawawa ngayon, yung mga kamag-anak natin na naiwan doon sa Pilipinas. Pagtatanggol natin ang bansang Pilipinas, samantalang itong mga nasa Philippine government, mga leaders, magtatakbuhan, they were cowards kasi nga kapag magnanakaw ka, kapag gumagawa ka ng masama, matatakot kang mamatay. Hindi ka lalaban, tatakbo ka. Yun ang ugali talaga ng mga tao. Marami na tayong nakuha dito, mga anak, takbuhan na tayo, bahala sila sa buhay nila. Kasi they're coward. Yung mga magnanakaw lang naman ang duwag eh. Pag nahuli ang mga yan, patawarin niyo ko, hindi ko sinasadya. Hindi sinasadya. Sinadya mo dahil ang dami mo nanakaw. So sa panahon na to, yung mga Pharisees, na panahon ng Panginoon sa Kristo, ganun din. Kaya nga tinutulan ng Panginoon yung ugali nila, inimbitahan ng Panginoon doon sa handaan, di ba? At tinuligsa niya yung ginawa ng Pharisee sa kanya na kung hindi nagugas ang Panginoon ng kamay niya, kumain. Anong mahalaga? Hindi ka nagugas ng kamay ng kumain o yung ginawa niyong pagnanakaw sa kaba ng bayan at ayun ang ginagamit ninyong pangpapaligaya sa buhay ninyo samantala yung mga poor people ninyo na nagugutom, naghihirap, hindi nyo tutulungan. Ganun ang sinabi. Ganun ang message ng Panginoon sa mga Pharisees, sa mga Pariseyo. Na kinagamit ninyo ang Biblia para sa inyong kapakinabangan. Kinagamit nila yung Torah, Old Testament, yung salita mismo ni Moses. Kaya yung salita ni Moses na magiging testigo laban sa kanila pagdating ng final judgment sa huling paghukom. Akala nyo yung mga Hudyo na yung maliligtas yan dahil Diyos sila, kahit converted sila, hindi. Tayo nga, sabi nga ng Bible sa Book of Romans tayong mga idinuktog lang, isinugpong lang, tayo yung mga sanga na idinuktong lang sa pinakapuno na siyang puno ng Israel, ibig sabihin siyang biyaya ng Diyos sa Israel, ay huwag tayo magmayabang sapagkat tayo ay idinikit lang sa pananampalataya sa Diyos. Tayo mga mananampalataya kay Kristo. Kung tinanggap mo pang Yesu Kristo bilang yung Panginoon, sariling tagapagligtas, at siyang iyong mananakop, ikay kabilang sa karya ng langit. Tandaan ninyo, walang tao makapagliligtas sa kapwa niya tao. Kung si Kristo ay tao lamang, hindi ka maililigtas. Maghanap ka na ng ibang tao o ibang Diyos. Pero si Kristo sabi na ang salita ay nagkatawang tao at dahil doon, tayo ay binigyan niya ng pagkakataon uli para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natatandaan niyo si Nicodemo at yung isang Pharisee sa John chapter 7 verse 52. Si Nicodemo na una na nakausap ng Panginoon ay meron na siya kagad na desisyon sa buhay niya. Just to follow Jesus Christ. Member din siya ng Sanhedrin, si Nicodemo. Pero siya ay open-minded. He listened and he learned from the Lord Jesus Christ sa John chapter 3. In the night where Jesus Christ visited him, o si Nicodemus visited Jesus Christ nung gabi na yun. And then he learned a lot of things about heaven, about spiritual things. Kaya si Nicodemo ay na-convert siya.
At although palihim, pero na-convert siya sa Panginoon Kristo, yun ang ginawa niyang Master and Savior. So Nicodemus and the Pharisees, sabi ng isang Pharisee kay Nicodemo sa John 7:52, "Search and see that no prophet arises out of Galilee." Maari si Nicodemo, sabi, oo. Yes, mayroong prophet na nanggaling. Alam ni Nicodemo eh. Sino-sino yung, sabi ng mga Pharisee kasi, tsaka yung mga Sadducees, tsaka yung buong Sanhedrin ng Israel nung panahon na yon, ng panahon si Kristo, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ kasi wala raw prophet na lalabas out of Galilee. Eh si Jonah, tagasan siya? Galilee. Si Nahum, prophet Nahum, sa Galilee. Si Hosea, sa Galilee. Ito pang dalawang kilala na taga-Galilee, si Prophet Elijah and si Prophet Elisha. Sila ay mga taga-Galilee. Dala nila ang liwanag ng salita ng Diyos sa mga Galileans. Si Jesus Christ, ipinanganak sa Bethlehem, lumaki sa Nazareth, sa around Galilee, lagi siyang nandun. At ang akala ng mga tao ay siya'y taga Galilee talaga at doon ipinanganak. Hindi nila alam, gumagamit sila ng ng tactic nila. Walang puro masasamang tao sa Galilee, walang mabubuting mga tao diyan o bagay diyan na nanggaling diyan. Ito nga mga propeta nanggaling doon eh. Nung si Jesus Christ ay pumunta doon sa templo, nangangaral siya. Kasi doon sa synagogue, hindi lang naman yung mga high priest ang nangangaral doon eh. Meron kasing open courts doon. Yung sa outside. You can preach. Kasi yung mga tao doon, parang park yun. Yung synagogue nila. Pwedeng may mag-upuan sila ron. Sa labas na, pero sa pinakaloob, hindi nakakapasok ang Panginoon sa Kristo at hindi siya papasok. Kasi Jesus Christ, He was against those Pharisees, Sadducees, yung mga religious leader na nag-gather inside. Kasi mga hypocrites yun. So, ang Panginoon sa Kristo, doon siya nagpipreach sa mga publiko na nandun sa labas, outer courts ang tawagin. Kasi yung mga tao na yun, doon din sila nananalangin. Parang wailing wall, sa labas sila, lalangin sila. Nandun sila. At doon tatayo ang Panginoon sa Kristo. Ngayon, pwede siyang manghiram ng scroll. Kaya binasa niya yung Luke chapter 4, verse 16, verse 30. Wala pa mga verses nun ha. Binuklat niya na ganun. Siyempre, may katulong siya doon. 2 tao yun. Tapos ginagawa, eto. Binasa niya. Sabi niya, yung about sa prophet na dumating, kung mababasa yung Luke chapter 4, verse 16 hanggang 30, mahaba-haba yung kung babasahin nyo. Nung nabasa niya na lahat ang tungkol sa kanya, and then sinabi niya, "Today, this scripture is fulfilled in your hearing." Nagtaka yung mga tao. Kaya sabi, di ba, ito yung anak ni Jose, na karpintero? Is this Joseph's son? Kilala natin yung tatay niyan. Ang pagkakilala ng mga Hudyo kay Jesus Christ ay tao lang. Kasi hindi nila nalaman yung istorya nung una. Madaling sabihin ng sino man na si Jesus Christ ay tao lang. Sa sarili nila. Tandaan nyo, mas mahirap kayong mga nagsasabi na si Jesus Christ ay tao lang. Mas mahirap i-disprove na si Jesus Christ ay Diyos. Yung i-disprove mo siya. Pwede sinasabi nyo, tao lang. Wala sa Bible na si Jesus Christ ay tao lang. Meron nagkatawang tao, pero hindi tao lang. Meron pa bang, ang tinutukoy ko yung mga unteaching ay tao lang. Mas malala pa sa inyo dyan. Huwag kayong mag-alala, mas malala pa. May mga religion, tinuturo nila, doktrina nila si Kristo ay dualism. Siya na rin si Satanas, siya na rin yung Diyos.
Mas malala, di ba? At yung mga Satanism, kahit sa Amerika, dito, yung Satanas na yun, yung demon na yun, ay siya na rin yung Diyos na kinikilala ng mga Kristyanismo, ng mga Hudyo, Hindu. At sa mga naman, Buddhist naman, si Jesus Christ, siya yung last reincarnation ni Buddha. Ang lalapan ng mga ganun, di ba? Kaya, kapag hindi nyo iminulat ang iyong mga mata, at doon lang kayo nag-i-stick sa paniniwala ninyo, paglabas ninyo, meron palang mas malala pa sa inyo, talo ka. Kung i-insultuhin nyo ang Panginoon, dagdagan nyo na ng dagdagan. Kasi kung di kayo naniwala, dagdagan nyo na ng dagdagan. Habang dinadagdagan nyo, parang simento, binubuhos mo ng binubuhos yung bigat ng semento sa isang sako, lumulubog ka ng lumulubog ng lumulubog ng lumulubog. Sa tagal ko na nagbabasa ng Biblia, wala akong nakitang si Kristo ay tao lang. Wala ho. Laging sinasabi ni Jesus Christ, a man, sarili niya tinutukoy niya. Siyempre kasi visible siya, nakikita siya. So, parang ganito yan eh. Ang uso rito, sa lugar na kinalalagyan ko, yung mga magulang, sinasabi yung mga anak, anak, dito sa loob ng bahay, mahal na mahal ka namin, tandaan mo. Pero dahil pupunta ka na sa school, mag-aaral ka na. Paglabas mo ng bahay natin, nandun ka na sa school, people doesn't care about your feeling anymore. Kami mahal ka namin pag nandito ka, pero paglabas mo, they don't care about your feelings. Tinuturuan nila mga anak nila para hindi lumabas yung mga anak nila nabuli o naapi. Kasi iba-iba tao na sa eskwelahan. So, ganun din yun. Kapag ikaw ay nasa pananampalataya mo, anumang pananampalataya mo, paglabas mo, pumunta ka na sa ibang lugar, ibang bansa, ibang meron dyan, you have to deal with it. Bakit ako? Hindi na ako namumroblema ngayon. Dati, ayaw nyo tanggapin ng Panginoon. Jesus Christ said nga let them grow both together. Yung mga bad wheat, yung mga damo, tsaka yung wheat na nag-aalaw wheat, yung kala mo palay, pero damo pala. Gagapasin ng mga angel yan sa huling araw. I-harvest. At i-separate yung damo sa mga trigo, sa wheat. At yung mga damo, susunugin sa sunugan. At yung wheat ilalagay sa storehouse ng Diyos. So yun. Sa akin, si Jesus Christ, siya yung bugtong na anak ng Diyos na buhay na nagkataong tao. Siya yung ipinadala ng Ama. At siya yung binigyan ng seal of approval ng Holy Spirit para ipangaral ang kaligtasan sa mga tao. Si Jesus Christ ay man na nagkataong tao. Ang Diyos nasa human form. Inubad niya ang katangian ng pagka-Diyos, pagiging invisible. Indestructible. Hindi siya namamatay. Hindi siya kaya tablan ng pako o mga saksak o palo. Inubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao sa anyong alipin. He looks like a slave. He looks like a chimoy. Yung hirap na hirap ang muka. Kulang sa kain, kulang sa tulog. Ganun ang itsura ng Panginoon. Hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao, nagpakumbaba. Para sa akin, para sa iyo, at para sa lahat ng tao. Hindi para sa mga Hudyo lang. Tinanggihan nga siya ng mga raming Hudyo. Kundi para sa lahat ng mga makasalanan. Dahil lahat tayo makasalanan. Yun ang Jesucristo na nasa Biblia na sinasabi ko. Nagkatawang tao at hindi tao lang. Kung si Kristo ay tao lang, na-scam tayo. Na-scam tayo ng Bible tsaka ni Kristo. He is a great scammer. At hindi lang yon. Kung si Kristo ay hindi tunay na Diyos na nagkataong tao, tao lang siya,
magiging matindi akong kalaban ng Christianity. Tutulungan ko pa yung mga atheists kung paano pabagsakin ng Christianity. Ang mga born-again Christian lalo. Pag may nakausap ako, babagsak sila. Pero hindi. Si Jesus Christ, napatunayan ng maraming tao, napatunayan ko rin na siya ang nagkatong tao, ang kanyang original na kalalagayan sa langit ay isang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagkatawang tao bumaba. Saan nyo ngayon ng Panginoong Kristo, ng Jesus Christ? Sapagkat siya lamang ang makapagliligtas sa atin. Wala siyang tatay sa lupa. Nung pakasalan ni Jose, si Maria, ay nagdadalang tao na ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng binigay sa kanya na message ng Angel Gabriel na ang Holy Spirit ay lilililimang ka, overshadow you, and ang ipapanganak mo ay Holy One. Miraculous birth of the Lord Jesus Christ. Yun ang aking laging pinupunto. Ang Panginoon sa Kristo lamang ang siyang tunay na daan at katunay ng buhay. Yun ang hindi matanggap ng mga Pharisees at ng mga Hudyo. Kaya sabi, kilala natin to eh. Tao lang to eh. Anak ni Jose, na karpintero. Yun ang pagkakaalam nila. Yung mga nagsasabing tao lang, nung panahon ng Panginoon Kristo, hindi sila nakakaunawa ng Old Testament prophecy. Lahat ng Old Testament prophecy naganap sa Panginoon Kristo. Hindi pwedeng coincidence. Pati pagsasalita niya sa krus ng Kalbaryo, na prophesied. Alam nga naman, i-rehearse ng Panginoon yun. Nakapako siya sa krus, naghihirap na. Butas ang mga kamay. Tsaka yung paa. Sabi ng Isaiah, ganitong sasabihin ko. May isip ba niya yun? Kung tao lang siya? Iisipin niya ba ba yun? Alam niyo, pag kayo nahihirapan, wala na kayo halos memory. Nakikita niyo lang yung parang maliwanag yung mata niyo, kumikislap-kislap. Tandaan na malapit na kayo mamatay. Alangan namang ganitong sasabihin ko dapat, Father, into your hands I commit my spirit. Common sense. Gamitan yung utak. Yung mga taong naghihingalo, nagsasalita pa ba? O yung malapit ng mamatay, kahit yung bitay, yung nandun, nakapako sa krus, nakabayubay na gano'n. Yung mga words na sinabi niya, nasa Bible lahat, Old Testament, na i-prophesy na ganito ang sasabihin niya. Yung tinatawag nga nating 7 last words. Lahat nasa Old Testament. When the Holy Spirit opened up the mind of the believers, and then when they read the scripture, nakita nila, exactly, sinabi niya to. Siya ang Messiah. Muli, ito si Brother Joe. Laging tatandaan, there's only one God and Savior, our Lord Jesus Christ.